DA62T, overheat ang kahimtang dahil pinatakbo ng nadaot itong water pump. Dahil sa alam ng sasakyan na may bonus na yung may-ari, nagpaguba-guba yun siya. At ang customer natin ay galing pa ng ibang planeta upang matistingan daw niya yung panirada natin na kargado ra og tsamba. Nya aron dili ta malangan ato na daw yung sugdan dahil sa wala naman itong aircon ratsada talaga yung panirada natin. Sa mga takot magkuri-kuri ng K6A engine dahil sa may mga sensor ito, so wag kayong matakot, mahiya lang kayo. Kapag pinatuloy nyo yung katakot-takot nyo ay malamang hindi kayo matututo, kaya panuorin nyo itong video natin para tumibay na yung loob ninyo at marami na tayo na maalaot. At simula tayo dito sa timing nya, so wag nyo tong anuhin yung timing chain natin dahil panagsara talaga magtugma yan. So tignan nyo lang itong crankshaft natin, nagpaibabaw yung kunya, so may marking naman yan, itunong nyo lang. So dito sa twin cam nya, so may sign yan, yung arrow na design daw ay dapat nakatudlo yan sa langit. At doon naman sa ilalim ng sprocket nya ay makikita natin yung negative sign, so yun ang ipokus ng timing natin. So ito yung may butlog yan sa ilalim niya, so dyan natin itunong yan yung tinuturo ng hugaw na kuko natin. Kapag nag-assemble na kayo dito sa timing chain natin ay nakailalim yan, so opposite doon sa kunya natin. So may timing mark naman yung sprocket niya sa likod, itunong nyo lang para pag tignan nyo na yung timing mark ng ating camshaft ay tugma yung timing chain natin at yung sign na arrow. So ilapit natin. Kaya kung napansin nyo yung marking na arrow natin doon sa sprocket ng camshaft ay nakatapat doon sa kulay itim ng ating timing chain. So take note, kapag inikot natin ito ay hindi na magtutugma yung timing mark ng ating camshaft at crankshaft doon sa color coding ng ating timing chain. So okay lang yan. So ang mga K6 engine pala ay kapag nag-overheat ay kailangan talaga natin ibaba yung makina. Pero kung masudra imong ulo dito sa pingot kayo, pwede mo magtinapulan ang panirada. So para matanggal natin yung head ay kailangan natin ng deep socket na 10mm, yung flower ang design nya. Itapok lang nato niya itong mga pyesa aron maisa ra pud ni kawala. Ito ay so dito naman sa kanyang camshaft hindi kayo malito dahil yung dito yung may nakasulat ay pabor dito sa ating intake. Yung mga cap naman natin ay may nakasulat din, may mga guide kung intake ba o exhaust numbers. So basic lang talaga. At fast forward tayo, tapos na ma-reface natin itong cylinder head nya at kasama na doon yung tune up. So kaunting linis-linis lang din sa cylinder block natin, so na check up na para iwas hangyo yung presyo natin. At fast forward ulit tayo, so inasimbol lang natin ito na nagtaop yung transmission nya. So grabe ka tapulan dyan niya tong panirada. So lami dyan kayo magtrabaho, labi nag-checks yung kasama natin. Ang problema kay mas dako panigbunal sa tuwa. So ang tanong, kwarta ba yung mauuwi natin o black eye galing sa Tag-iya? So dito ay nasalpak na natin ng tuluyan. So ginamitan lang natin ng isang jack. So mo ni nakapait basta mag home service ta. So syempre alangan magdalo na to tong mga jack nga haskang bugata nya, mauna ni atong resulta. So testingon na nato ni og paandar og kwarta ba gyud ang mauli na to ani. Og syempre wonder gihapon kay giuli man nato ang mga sakit sa iyang sensor. Kung may check engine man na nakalagay ay i-delete nyo lang. Kaya i-road test na natin, dala road trip para makabayad na yung Tag-iya. So dito ay pinaakyat natin sa paahan ng bundok. So umuwi na tayo dahil naka one eye lang pala itong suga natin.